So yan po, iba natin burritos na nakalagay dito. Ibinaba ko muna yung iba natin burritos, mga kahalaman. Dito muna tayo sa burritos kapag matindi na ang init ng summer. Ito pong mga burritos natin, mga kahalaman, kapag ganitong summer, kung ano pong nangyayari. Nakaraang taon, ang aking burritos po ay naglaglagan ng mga dahon, tapos natuyot siya dito sa semento dahil sa wala ako dito nung nangyari yon. Pagbalik ko, naglaglagan na po yung mga dahon ng aking burritos sa sahig at mga patay na. So ito po ang mangyayari sa ating burritos kapag sobrang tindi ng init at yung April, yung mainit na mainit po, ito po. Pwede pong pumutok ang dahon ng ating mga burritos katulad nito. I-focus nga natin. Yan, katulad po niyan, kapag matindi na yung sikat ng araw, pwede po siyang pumutok at pwede siyang matuyot. Ganun yung nakita ko sa ating burritos. Kaya ang ginagawa ko po dyan, kapag ganitong summer, inililipat ko po sila ng sabitan. Hindi po sila dito nakasabit. Ibinaba ko lang po sila, i-vlog natin kasi ang hirap mag-vlog kapag nakasabit dun sa itaas. Kaya ibinaba ko muna sila. Ganitong sobrang init ng panahon. Yung kulay po nila, magiging iba na. Hindi siya green. May yellowish na siya. Tapos, pwede na siyang matuyo. Ganyan po yung ang aking burritos noong mga nakaraang taon, natuyo siya. Tapos, naglaglaga na siya. Kaya, ito, iniiwasan natin. Itinatago natin siya sa shaded area para hindi naman po siya magkaganito uli katulad ng dati. Meron na tayong experience sa pag-aalaga nitong burritos kung paano siya isi-save. Medyo, yan, nagdidilaw na. Tapos, yung dulo niyan, nag-yellow na siya. Magkakaroon siya ng putok-putok dito sa ibabaw. Ito po, makikita nyo, may putok na siya. Kasi, dalawang araw ko siyang hindi na ilagay sa shaded area. Kaya, yan, medyo nagputok na siya. Na-straight po yung buong araw na nandito siya na hindi ko siya nilipat. Kaya, nagkaroon na siya ng damage. Kung mapapabayaan ito ng buong maghapon ng ilang araw, sigurado po, mangyayari, katulad pa rin ng nangyari dun sa akin, sa mga nakaraang taon. Dito, wala naman ako ditong napansin. Mapapansin lang ninyo, may mga tanggal ng dahon. Ngayon ang mga aking mga pinropa na kapag nasasagi ko, nalalaglag. So, ipropa natin yon kapag nalaglag yung mga dahon. Ito naman po, matindi po yung yellowish dito. Ito po yung medyo na-direct sa sunlight. Kita po ninyo, yellowish na itong mga dahon. Kapag natagalan pa siya dito ng naka-direct sunlight, may straight ng 2 araw, pwede po siyang matanggal, pumatuyo. Kailangan ilalagay po ito sa medyo shaded area. Araw-araw nililipat ko po sila. At kung aalis naman ako buong maghapon, hindi ko na siya isasabit dito sa direct sunlight. Doon na siya sa malapit doon sa may bubong na hindi masyadong naiinitan buong maghapon, sa umaga lang. Ang swerte po natin ngayon mga kahalaman dahil ang ating pong burritos ngayon ay marami pong mga suhi. Suhi po dito yung ating burritos sa dulo. So, nung mga nakaraang taon mga kahalaman kasi, yung ating burritos po, siya bagsak lang siya. Yung hindi ko nakikitaan ng ganitong suhi. Ito may mga suhi po ito. Hindi lang yan, meron pa pong iba. May maliit na siyang sumusuhi dito, Marami mga suhi-suhi po, eto, Nakikita nyo dito, may 2 ditong suhi at mahaba na. At marami pa, Yung talaga napansin ko sa kanya, masipag talaga siya magsuhi ngayon. Ito po, mukhang tinuka ng ibon ang dulo nito. Sayang, nagkakaroon po sila ng damage dahil sa pumapasok talaga yung mga ibon dito sa garden. Ito po, mapapansin natin, medyo natuyo na yung dahon niya. I-start na po yan na matuyo kapag hindi pa natin siya inilagay sa shaded area. Ayan, nagdidilaw na. Ganun ang mangyayari niyan. Matatanggal na po ito kasi natuyot na yung puno niya. Kaya para maiwasan, nilalagay ko sa shaded area. Marami tayong mga burritos dito na meron talagang suwi ang dulo. Marami tayong ipopropa sa susunod na mga araw. Marami na rin po mga suhi itong andito sa dulo. Iilan lang po itong mga burritos na ito na ibinaba ko para may mga sample na makita po ninyo yung ating burritos dito. Yung iba po ay nakasabit pa doon sa dati nilang sabitan. So, ayan po ang ating share mga kahalaman sa ating burritos na pwede siyang malaglag at matuyo habang nandito sila sa direct sunlight buong maghapon. Kaya kailangan nating ilagay sila sa shaded area. Pero wag naman po natin hindi sila mapaiinitan dahil po magiging leggy naman po sila. Kailangan din nila ng sikat ng araw. Sa umaga, pwede po hanggang tanghali. Yun po yung ginagawa ko.
hanggang tanghali, pwede silang mainitan mula umaga. Sa umaga po, mga alas 7, nasisikatan na po sila ng araw. Kaya pwede na po silang ilagay sa shaded area pagdating ng tanghali. Magiging leggy naman po sila kapag hindi sila nainitan. Papangit din po yung hugis. Kaya lang pag nasusobrahan po sa shaded area, ganito po ang mangyayari. Yung sample, mga kahalaman. Ganito naman po ang pwede mangyari, kulang naman sila sa sikat ng araw. Layo ng pagitan ng dahon niya. So ganito yung hindi masyadong naiinitan. Siguro pag sinasabit ko, dito yung bandang nalililiman dahil yung sa side na yun, yung naiinitan. So ganito naman yung maganda at natural niya. Ganyan yung natural niya at maganda. Yung pinakita ko sa inyo kanina, yun naman yung kulang sa araw at leggy. O, dapat ganito siya. So, ayan po. Maraming pong salamat sa inyong panunood, mga kahalaman. At bye. Eto, suot ko pa rin yung sunglass.